Of course, isa sa mga proposals na lumutang last week ay yung pag-revive nitong posibleng joint oil exploration with China. Sa ating sariling bakuran, atin yan. Nangyari yan. Okay. Si Senator Edo kasi, ano yan he wears so many hats, no? Minsan, ngayon, pwede mag-engineer yan. Minsan, pwede maging marine biologist yan. Kulang na astronaut, no? Pero sige, Senator Edo, given your vast knowledge of anything and everything, is that a good idea? Well, una, okay naman ang joint exploration with other countries dahil kulang tayo sa teknolohiya para gawin yan. Medyo malaking infrastructure ang kailangan dyan, mga makina na kailangan dyan, skill set at karanasan para gawin yan. Kaya okay naman tayo dyan. Okay din naman na makipag-joint exploration tayo with China on one condition. Tanggalin nila yung kanilang mga artificial islands at saka military bases sa ating West Philippine Sea kung saan gagawa tayo ng joint exploration. Diba? Pero mo, pinasok yung teritoryo mo, nagtayo ng mga artificial islands, nagtayo ng military bases, at gusto pang sakupin yung mas malaking bahagi ng iyong teritoryo, tapos magjo-joint exploration ka doon sa teritoryo na yon, di ba? Parang medyo may kaunting mali. Kung yan yung sumasakop sa atin, ba't sa kanila ka makipag-joint exploration? Tapos maglalagay sila ng mga drilling machines, di ba? Kasama tayo, di hindi na sila aalis. What will prevent them from taking all the oil being drilled? Diba? Kaya ba natin silang batuhin ng munggo? Alam mo ba yun, nung elementary ka, yung parang straw, tas may mga munggo, di ba? Favorite yun. Pinagbawal na yun kasi nakakabulag daw. Kumpara sa kanila, yun lang ating kaya, munggo. Di ba? Tingin mo, pag nag-drill na sila, dahil pinayagan natin sila na mag-drill, tingin mo aalis yung mga yan? At tingin mo babahaginan pa tayo? Sinakop nga yung ating teritoryo at patuloy na sila sakop. Medyo parang may mali. Medyo lang hindi ako sigurado. Diba? Konti lang, for the record. Konti lang. So, pwede ba natin bigyan ng kondisyon? Open kami, pero baka pwede umalis muna kayo. Medyo itigil niyo muna yung pananakop. Diba? Actually, yung kabila, kabila pa nga merong kondisyon Diba sabi nung pahayag sa Chinese Embassy. Dapat na magpakita ng sincerity. Sincerity. Tayo kasi insincere diba? Tayo pa. Naalala ko yung meme ni Bea Alonzo. Bakit kasalanan ko pa? Diba? Ito talagang kapalamukha ng China no? Grabe. Tapos hindi man lang sumagot yung gobyerno. Parang hindi man lang sila na-offend. Tayo pa ang sinabihan ng China na okay yan, pero magpakita po na kayo ng sincerity. Oops. Saan pa sinabi saan pa sinabi ni BBM? Di ba sa isang interview, media interview, hindi niya binanggit na open tayo ulit sa joint exploration. Pero parang may follow-through ba from any official statement from any agency of government? Parang wala Hindi ko alam, pero nag-sign off muna ako sa issue na yan dahil may init ang ulo ko. Bakit naman? Dahil pag nag-joint exploration ka, medyo nino-normalize mo yung kanilang occupation sa ating teritoryo. Ikalawa, pag nag-joint exploration ka, ano mangyayari doon sa ating historic victory, historic win sa UNCLOS? Diba? Na sinabi sa China, sinabi ng mundo sa China, exclusive economic zone ng Pilipinas, yung West Philippine Sea. Diba? Umalis na kayo dyan. Hindi nyo teritoryo yan. Diba? So, hindi ba ina-undermine nung joint exploration yun? Ikatlo, bakit hindi natuloy yan nung pinaka-pro-Chinese government ng panahon ni Digong? Bakit hindi natuloy? Mismo sila Digong, hindi nila malampasan yung impasse. Kapag binigyan mo ng more than 50% ownership yung China dyan sa drilling na mangyayari,
Eh di, nilabag mo ang sarili mong konstitusyon. Nilabag mo ang sarili mong mga batas. Pag binigyan naman ng China, tayo, ng majority power dyan sa drilling na yan, eh di, nilabag naman nila yung kanilang 11 dash line na hindi nila lalabagin. Kaya hindi yan nag-prosper. Kahit nung panahon ng pinaka-pro-China, pro-Chinese government sa ating kasaysayan, hindi yan nag-prosper. Diba? Tapos Basahin ko maganda na lang yun. nang simula ng gobyerno ni BBM dahil sinabi niya, not an inch. Hindi ko alam kung yung not an inch, ano ba yun? Horizontal, no? Yung West Philippine Sea, not an inch, o vertical, yung drilling, not an inch. Hindi ko masagot. Hindi ko masagot kasi wala pa tayong coordinates ng West Philippine Sea. Kaya ko pa hinahanap yung coordinates. Tama. Oh. Diba? So, parang medyo off. Panghuli, di ba yung US binomba yung Venezuela at Iran to deny them sources of oil. Tapos ngayon, magdi-drill ka with China para bigyan yung China ng sources of oil. Tingin mo, lulusubin kaya tayo ng US? Bobombahin kaya tayo? Hindi naman siguro, no? Hindi naman siguro. Hindi. Nabasahin ko lang, no? Kasi very telling yung yung naging experience natin during the previous administration. No? Talaga, no? Hindi ko na-realize, no? Pro-China para si Rodrigo Duterte. Pro-China, no? Tama? Balikan ko yung kanyang mga statements. Nakalimutan ko na kasi. Hindi ba himod? Actually, ang dapat gawin ni Presidente BBM, no, ay isumpa ang China, no, or pwede kasuhan pa. Bakit? Dahil sa China, hindi tayo nakapag-drill. Nung merong exploration, Reed Bank, exploration para i-explore yung pag-drill ng oil. Na mismo ang China, inaamin, daang-daang bilyon na tonelada ng oil ang nandun. At least isang bahagi pa lang, hindi pa yung buong West Philippine Sea. At kung merong oil, usually may natural gas. So alam nila kung gaano kayaman ang ating West Philippine Sea. Anong ginawa nila? Teritoryo natin, ha? Norwegian, kung ba yun? Firm yung kinontrata natin para i-explore yung possibility to drill. Anong ginawa ng China? Tinaboy, pinalibutan. At umatras naman tayo. And since then, hindi na tayo nagbalak mag-drill dahil natakot tayo sa China. Di ba dapat sisihin yung China? Kung nakapag-drill tayo, no, 13, 14 years ago, baka wala tayong problema sa oil. Di ba? Hindi ba dapat sisihin yung BBM imbis na hikayatin na mag-joint exploration? Dahil sa kanila, hindi tayo nakapag-drill. Ang Vietnam nag-drill sa isang contested area with China. Ang Malaysia nag-drill sa isang contested area ng China. Di ba? So, dapat sisihin natin yung China dahil tayo ay tinaboy. Ang problema ngayon, parang tayo pa yung desperado na kumakatok sa pintuan ng China dahil kailangan. At hindi tayo sincere. Yun yung matindi. Sabi, no? Kapal na mukha. Ito yung statement ni then Foreign Secretary Ted Boy Locsin. Talagang hindi na maituloy-tuloy itong joint exploration na ito. Sabi niya, we got as far as it is constitutionally possible to go. One step forward from where we stood on the edge of the abyss is a drop into constitutional crisis. Ayun, no? Tapos yung paliwanag dito ni Justice Carpio kasi yung wording, hindi natin pwedeng tanggapin yung joint development. At most, pwede yung cooperation agreement. Kasi pag sinabi rin ng joint development, para isinuko natin yung ating victory in 2016. Dahil wala naman tayong overlapping EEZ claim with China. Yes. Tayo sinasakop at walang kabase-basehan itong China. Unless isa kang chinador, no? O yung mga peking analyst, panggap na analyst. Talagang nadya-justify nila yung pananakop sa atin ng China. Pero ang tanong, sino kayo nag-a-advise sa presidente? Sino nga ba, Sen? Hindi ko alam.